Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw po ito ay ating pong ginugunita ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima. At upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mo pong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal. Kami nawa ay mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala. Hinirang ng Panginoon at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinatnan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol. Gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na ginto-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong, mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin,
ang payo ko'y ulinigin. Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Fatima. Happy Fiesta po sa atin. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kapistahan sa mga chapels ngayong araw na ito, Happy Fiesta. May 13, 1917, ang unang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima sa mga batang sina Jacinta, Lucia at Francisco. At hindi lamang unang pagpapakita, kundi ayon sa istorya ay 6 na beses. Kaya nga ang timeline ay noong May 13, 1917, ang sabi ng mahal na Birhen sa mga batang ito, kayo ay babalik ng 6 na beses every 13th day of the month. At dadasalin ninyo ang Santo Rosario araw-araw. So yan yung May 13, 1917. Sapagkat kada pagpapakita ho ng mahal na Birhen ng Fatima ay may mensahe lagi sa mga batang ito. Kaya nung June 13, ang sabi ng mahal na Birheng Maria ay sa pagdarasal ng Santo Rosario ay idadagdag ang tinatawag na Fatima ejaculation. At ano ho ito? Nadasal ho natin yung pagkatapos ng isang dekada. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who are most in need of your mercy. Kaya kasama ho yun sa pagdarasal ng ating Santo Rosario. Noong July 13, at anyway, noong June 13 din, sinabi ng mahal na Birheng Maria
na yung mga batang ito ay magsasuffer at kukunin niya ng maaga. Kaya yung dalawang bata ay namatay sa murang edad, sina Francisco at Jacinta, the age of 10, the age of 11, dahil sa flu. Kaya nung July 13, ay muli nagpakita. At anong mensahe naman? Ipinakita sa mga bata ang tinatawag na vision of hell. Ay ano bang meron sa impyerno? Ay di yung mga kaluluwa na naghihirap. Kaya ito'y pagpapaalala sa atin na hindi ho lahat ay maliligtas. Hindi ho lahat ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya't ang pagpapatuloy ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa mga bata na ito ay naroon ang tinatawag na paghahanda lagi. Kaya't kasama nung July 13 ang prediksyon ng tinatawag na World War II. Remember, 1942 hanggang 1945 or 46. At noong 1917, historically ho, ay digab po naman ang World War I ay 1914. So, na-predict na ho ito na magkakaroon ng World War II. At noong August 13, ang sabi ng mahal na Birheng Maria sa mga batang ito ay, please, pray very much and make sacrifices for sinners. At noong September 13, hindi lamang ho ang mga batang ito ang nakasaksi sa pagpapakita ng mahal na Birheng Maria. Kung hindi ho, yung ibang mga tao na nagkita sila ng mga rosas na puti galing sa langit, bumaba. Kaya ito isang milagro talaga. Kaya nung October 13, ang huling pagpapakita, ay mas lalo itong nasaksihan ng napakaraming tao. Ayon sa history, around 70,000 to 100,000. At nasaksihan nila yung tinatawag na Miracle of Sun. At ito nga ho, noong October 13, ay muling nagpakilala ang mahal na Birheng Maria. I am the Our Lady of Rosary. At anong huling mensahe ng mahal na Birheng Maria? Ng mga tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at humingi ng pagpapatawad. Kaya kung titingnan ho natin ang timeline ng papakita ng mahal na Birheng Maria ng Fatima, hindi lamang ho ito sa mga bata, kung hindi, mayroon din ho itong mensahe para sa atin. Kaya nga yun hong tinatawag na Fatima Secret. Sabi nila'y tatlo. Ang una, yung vision of hell. Ito naman ay nung pagpapakita ka ni sinabi na pinakita doon sa mga bata. Yung ikalawa, yung prediksyon ng World War II. Sabagat patapos na yung World War I, magkakaroon na naman ng World War II. At yung ikatlong sinasabi nila na katlong sikreto ay yung a vision of Pope along with other bishops, priests, religious being killed by soldiers. So, ina-attribute ito doon sa assassination ni Pope John Paul II noong 1981. At ano rin ang mensahe sa atin ng mahal na Birhen ng Fatima? Kung ang mensahe niya sa mga bata at sa mga tao sa Fatima, Portugal ay ang conversion of sinners, ang pagdarasal ng Santo Rosario, ang paglapit natin sa mahal na ina, ang paghingi natin ng pagpapatawad, ay ganun-ganun din para sa atin. Patuloy tayo na lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ating pagdidibusyon sa mahal na Birhen ng Fatima. Sapagkat nasabi ko nga ho, hindi lang naman lahat ay maliligtas. Pero ang gusto ho ng Diyos, lahat
tayo ho ay maligtas. Sino ho ba naman ang gusto sa atin ay mapunta sa impyerno? Wala naman. At kasama nga ho dito, sa pagpapahayag ng mahal na Berheng Maria, ay yung consecration ng bansang Russia sa Immaculate Heart of Mary, na hanggang ngayon, alam ho natin kung paanong sinasakop ng Russia ang Ukraine. Hindi lang naman ho sa Ukraine, may kaguluhan at sa Russia, kung hindi sa iba't ibang mga bansa rin. Sapagkat darating at darating ang panahon talaga na hindi magkakasundo. Darating ang panahon, hindi lang naman bansa laban sa ibang bansa, kung hindi higit ho sa lahat ay yung kalaban ng ating sarili. Ano ang kalaban ng ating sarili? Yan ay ang presensya ng demonyo. The presence of evil. Kaya anong ating panlaban? Pray. Pray. Make over sacrifices to amend our lives. Sapagkat ang gusto ng mahal na Berhen ng Fatima, lahat tayo ay maligtas. At yan din naman ang binanggit sa ating ebanghelyo. Mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya kung titingnan ho natin, hindi lang ho pala sa pakikinig, kailangan din ho natin ang tinatawag na pagsunod. Sapagat maaaring nakikinig, hindi naman ho sumusunod. Maaaring kayo ay nakikinig. O baka naman hindi rin kayo nagdadasal ng rosaryo. Salamat naman sa ating pagpuprosesyon. Nagdasal tayo ng Santo Rosario. At yung iba, hindi lamang isang beses nagro-rosaryo. Bago matulog, nagro-rosaryo. Eh lalo na kung ang pangalan mo ay Rosario, eh di lalo ka na magdadasal ng Santo Rosario. Ay, yung iba bago matulog, nagdarasal ng Santo Rosario. Sapagkat yan ang bilin din naman ng mahal na Berhen ng Fatima. Kaya mapalad, di ka lamang nakikinig, ikaw din ay sumusunod. Kaya kayo, hindi lamang kayo nakikinig, dapat din kayo ay sumunod. At yung iba, hindi na nga nakikinig, natutulog pa sa misa. Ay, paano yung agang gumising kanina? Kaya, sabi nga ni Paul Tillich ay, the road to the heart is to listen. Pakikinig. Maaaring ikaw ay nakikinig, hindi ka naman nasunod. Ranas ninyo yan sa inyong mga anak. Opo ng opo, nakikinig, pero hindi naman nasunod. Kaya, dalawang bahagi mukha ng katotohanan nito upang tayo ay maligtas. Upang hindi ho tayo makasama sa tinatawag na vision of hell na mapunta tayo sa impyerno. Marahil yung iba lamang doon ay nakinig pero hindi sumunod. Kaya nga tang sabi, dyan daw sa langit ay marami lamang ang tainga. Wala ang puso, wala ang katawan. Bakit? Wala ang kamay. Sapagkat nakikinig lamang sila, hindi sila sumusunod. Kaya sa kapistahang ito ng mahal na Berhen ng Fatima, pinapaalalaanan ho tayo na mas marubdob pa yung ating pagdarasal, mas marubdob pa yung ating pagsisisi sa ating mga kasalanan, nang sa ganon, mas lalo pa ho tayong mapalapit sa Diyos sa atin hong pakikinig at higit ho sa lahat sa ating pagsunod. Inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Panalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan, ang inyong itutugon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon
ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ama namin, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihan pamamagitan ni Maria. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak, ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Buod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banalang Birheng Maria naging inang tunay, ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ipong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimline na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, diyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapati kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan na ang loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya. At ang aming mga pagkakasala, pagkalan po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Paminamahal kong mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, ng Kristong muling nabuhay. Sinag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, palad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kung
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan, Lord, ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na lakisan ating banal na pagdiriwang. Ang amin din lubos na pagpapasalamat, lalo tigit sa mga nagnobena nung unang araw pa hanggang ngayong araw ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima sa iba't ibang mga organisasyon. Maraming salamat sa ating mga WAP members. Happy Pesta sa pamumuno ng ating President, Tita Esther Cadano. Maraming salamat. Sa mga nakasama nating pari, Father Leo, maraming salamat. Ang Spiritual Director ng WAF, kay Brother Jim Brent, maraming salamat. Sa mga nag-serve ngayong umagang ito, marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay alay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.